Pagdating naman nakikiramay sa burol na mag-ina sa loob mismo ng eskwelahan at nakadagdag ilibing ang mag-ina sa isang memorial park sa Lumban, Laguna sa Sabado. Mamaya, sa Talakay Nuidigan yata, yan ang aming paksa. Dahil ayon naman sa ilang mga taga-PNR, lagay sila ng signages. Ninanakaw. Pero alam mo, Igan, matagal na yun eh. Matagal nang nagiging parang convenient excuse, so to speak. Kasi ang pagnanakaw naman, dapat, di ba, meron din ka-akibat na solusyon din doon. Lagyan ng barangay natin. Oo, ang tagal na eh. Ang tagal na. Lagyan ng kuryente is the best. Actually, dun sa ilang kaso ng pag-discard lang tren, magugulat ka. Yung mismong riles ang ninanakaw. Alam mo, pati meron sila mga nilalagay dyan, yung parang mga bato na yung maliliit. Pati yan ninanakaw. Yung bato maliliit? Kasi yung bato maliliit para pag tag-init, yun ang magsisilbing hindi lumalambot pala yung mga bakal. So yun sila magsisilbing tagahulma na dire-diretso pa rin yung riles. At binibili nila yun, mahal pala yun. Pero pag eventually, wala na bato. Dapat talaga magtalaga ng mga manghuhuli ng mga magnanakaw. Yun ang solusyon doon. Sa buong kahabaan, yun ang problema. Maganda yun, ha? Mga barrier, gano'n. Walang kuryente yung mga ano. Hindi, wala nang mag-aabang pag-aabang. Wala nang uulit. Oo, walang uulit. Ang magreklamo yung mga magnanakaw. Nakuryente kami, ha? Oo, baka magsampa pa. Natin. Unang-una din, dapat wala naman talaga nakatira doon. Kasi halos yung riles ng tren, kainin na rin ng lupa, pantay na pantay sa mga tahanan. Siyempre nakikita mo yung sa ibang bansa, yun talagang alam mong hiwalay talaga. Merong espasyo, may palubog bago yung riles Diba? So sana ganun din, eventually long term, diba? You always see. Malaki na actually improvement sa ginawa ng PNR, diba? So ngayon at least, hopefully yung attention naman nila, matuon dun sa mga nagnanakaw, yung mga ganyan. Forever problem. Diba? Gusto nila sumasabay sa yugyug ng tren. Masayaw. Okay, pasadahan na po natin ang mga maaksyong balita. Mga Igan, sa umagang ito, darito na ang Ronda Reports. Sa kalsada na nagpalipas sa magdamagang nasa 200 pamilyang nasunugan sa Barangay Tatalon sa Quezon City. At para sa detalye, may report sa Salima Refran. Salima, kamusta na sila? Babalikan po natin si Salima Refran, kaunay ng sunog na nakita pa natin mismo dyan po sa Tatalon kahapon. Maitim na usok pa lamang yun. Akala nung iba kung anong sigalang hanggang sa lumaki na may sumabog pa ako naririnig. LPG, Ang problema, kaya lumawak dahil, yun nga, nakita ko, saan dadaan yung bumbero? Oo, walang mga daan, walang mga iskinita. Puro iskinita lang talaga na. Tsaka alam mo na apula siya ng around noon, ano? Mga nasa on-call kami, mga 2 o'clock, magtatapos na yung show. Wala pa rin nakaantabay na mga kinatawan mula sa Quezon City. So, yun yung kanilang parang nilareklamo. Kasi hindi alam ng mga tao saan sila pupunta nga naman. Wala nag-a-assiste. Okay, tingnan na. Kamustahin natin yung mga kababayan nating biktima ng sunog dyan sa Tatalon. Sa Lima. Igan, dito na nga sa evacuation center nanunuluyan ang karamihan sa may 500 pamilyang nasunugan dito sa Barangay Tatalon sa Quezon City. Pero ilang pamilya sa tabing kalsada na lamang piniling magpalipas ng gabi. Masyado na raw kasing siksikan sa barangay covered court. Di nila alintana ang lamig at usok mula sa mga sasakyan. Ang ilang lalaki hindi natulog at pinantayan ng mga natitira sa higit 200 bahay na natupok ng apoy. Iniiwasan daw nila na magkanakawan, lalo na ng mga bakal at yero na maaari pang maikalakal. Ang ilang estudyante naman, problemado. Hindi kasi kasamang naisalba sa mga gamit ang mga isusuot nilang pang-graduation. Ang Kapuso Foundation naman agad na nagpaabot ng tulong. Tuloy-tuloy naman ang dating ng mga nais magbigay ng tulong sa mga nasunugan. Igan? Maraming salamat, Salima Refran. Samantala, isang panukalang batas na tutulong at magbibigay insentibo sa mga bagong college graduate ang balak pong ihain ni Congressman Juan Edgardo Angara. Ihain mo na. Ito pala, may numero na ihain niya. House Bill number 5915. Ito yung Bill of Rights for New Graduates. Kung sa 10 taon mula nang sila magtapos, automatiko, member sila ng Pag-ibig, PhilHealth at iba pa. Kapag trabaho, meron ng kaltas. Libre na rin daw ang pagproseso nila ng iba't ibang dokumento gaya ng NBI at passport. Kahit ang mga bagong graduate na balak magnegosyo, tutulungan din daw para makakuha ng libreng business permit, lisensya at iba pa nilang kakailanganin. Pinag-isipan din daw kung bibigyan ng 500 peso cash incentive ang bawat bagong graduate para magamit sa kanilang pag-a-apply. Ang inaasahan lang daw dito sana sa bansa magtrabaho ang fresh grads
Pero si Budget Secretary Busabat tila hindi approve sa NATO ng panukala. Hindi daw kasi praktikal na bigyan ng insentibo ang kada graduate. Hindi naman daw lahat kasi nangangailangan ng tulong pinansyal. Nakaragtang ikalendaryo ang panukalang ito sa pagbalik sa sesyon ng Kongreso sa May 7. Ang gusto ng mga bagong graduate, trabaho. Hindi insentibo. Kasi pag ikaw nakakuha ka ng trabaho, automatic, meron ka ng PhilHealth. Pero ikaw pa rin yung mag-a-apply nun. Tapos minsan, pag magastos yung pabalik-balik ka doon kasi Matagal. nagko-commute ka doon. Tapos may konting fees lang naman na binabayaran, di ba? So, siguro kung feeling nila na maganda rin yung gano'n kasi minsan, syempre marami mga estudyante kamot ulo. Paano po ba yun? Saan po ba yun, di ba? Pero yung ganyan, at least yung mag-guide sa kanila. O maganda, sana pumunta na yung SSS or PhilHealth, magtayo sila ng booth doon sa pag-graduate, diba? Sa school pa pag-graduate pwede. natin. Pero paano yan? Ano yung hulog nila? Tulungan lang. Kung walang, nga, walang trabaho. Kasi hindi ka naman naman makapagod kung wala kang hulog. Kumbaga ready pa lang. Ready lang yung may number. SSS As long as you have the number, Oo. exactly. Sa SSS naman, minsan tumitigil tayo magbayad, di ba? Tapos we can retroactive naman. So, parang gano'n. Have the number. That's important. Samantala, isang... Lahat Voluntary. yata nang parang- gagraduate ngayon, isip na call center. Bagay. Kasi madaling Eh, pasukan malaki eh. sweldo. Madaling pasukan eh. Big time eh. Big Bukas time agad. tanggap ka na. 18,000 agad. Mas mataas pa nga daw yung yung call center na sweldo kung doon magsisimula ka doon sa bangko. Yun ang gusto ko. Lalo na kami alam ka ibang language. Naku, 40 agad. Ayun. Yeah. Galing. Samantala, isang fourth-year high school student sa Cebu ang nanganganib na hindi makapagmarcha sa kanilang graduation ceremony bukas. Dahil sa lumabas niyang larawan na sa social networking site na Facebook, kung saan nakasuot siya ng bikini at may hawak pa umanong alak at sigarilyo. Ayon sa pamunuan ng St. Teresa's College Cebu, Catholic school pala ito, makakagraduate naman daw ang estudyante, yun nga lang, hindi nila ito pinayagang magmarcha bilang parusa. Bilang isang katolikong institusyon kasi daw, kailangan daw nilang masigurong maayos ang values ng kanilang mga mag-aaral. Siya lang kaya dun sa mga mag-aaral na yun? Ayon naman po sa kampo ng estudyante, wala naman daw basihan sa Student's Handbook ng paaralan ang ipinataw na parusa at hindi rin daw nabigyan ng due process ang estudyante. Iginiit din ng estudyante na hindi siya ang nag-post ng larawan sa Facebook. Nagsampa na ng kaso ang kampo ng mag-aaral upang humingi ng injunction at danyos mula sa pamunuan ng paaralan. Ngayong araw nakatakdang magbaba ng desisyon ang korte. Ang DepEd naman, pinag-aaralan na rin ang kaso. Alam niyo, ingat kayo test case yan dahil matagal na may mga kakilala ko na mga babae, no? Pag may party, di ba? Picture-picture. Kasi picture tells a lot of story daw sinasabi lang. Pero kunyari, may hawak na. Pag nag-apply na ng trabaho, ito mga college, syempre, mag-gimmick time. Alam mo, isa sa mga part ng background sa'yo, Facebook. Yung mismo employer, titingin kung may Facebook ka, Kung ano yung titingnan yung mga litratong mo doon. activity mo. Doon na binabase yung karakter Ginajudge mo. ka na. Tama ba yun? Para hindi ka tatanggapin sa trabaho. Yun, di ba? Yun, labas Titikman. labas yun doon sa trabaho mo. Ano nga, paano mo i-consider yun? Privado yun o publiko? Depende, kasi pwede mo naman gawing i-limit mo yung friends mo doon sa Facebook, diba? Hindi, yung friends Kasi nga, yun nga, nag-post ng mga yung picture. yung At saka kumpanyang also, don't pinag-a-applyan mo, isa sa mga tinitignan, Facebook. Pero paano magagawa yun? Kailangan. conservative. Nakita may hawak ang alam. Pag gano'n mo Paano kung naka-private ka, pinahawak lang sa'yo, tapos pinuwanan ka ng True. Pwede rin. Tag ka, diba? Tapos biglang Tama, ba, tama. hindi ka naman nagpo-post ng picture, pero may litrato pa. Lalabas yun Dahil sa iyong tinag ka. profile. Oo. Pero sana, gusto nangyari sa school na to, I think, for me opinion ko lang, mali rin na hindi siya pinamarcha. Kasi ang karapatan ng babae niyan, she said already na hindi daw siya yung nag-post doon.